So, punta tayo sa analysis of... wait lang. Analysis of rectilinear motion. Ano ibig sabihin pag rectilinear? Alam natin linear. Straight line, di ba? Pero Italian word daw to na ibig sabihin ay straight or right. Nasa tamang landas ka. Ganyan. So, alam naman natin, ang rectilinear motion, may two field yan or may two coordinates. May along x, tas may along y. Pag along x, ano yung along x natin? Yan yung horizontal motion. Diba? Ito yung kinematics natin. Pag along y, yan yung vertical or tinatawag nating ano po? Yes, free fall. Nako, kala ko hindi nyo masasagot. Nanonood pa naman si Sir Jello nito. Kung yan ang gagamitin natin, recall natin yung mga kinematic equation natin, no? So, pwede tayong case 1, di ba? May tatlong case. Which is, VF is equal to VI plus AT. Case 2 is, BF squared ba agad? O sige. BF squared is equal to BI squared plus 2AX. Diba? And then case 3 is X. XF is equal to XI plus BIT plus 1/2 AT squared. Agoy, di nyo alam yon. Kaya pala di kayo pumapasa, di nyo kabisado. Pero sa akin, binibigay ko to. Kailangan lang naman nag-iisip dyan. Okay, so yun yung mga gagamitin natin. Nagvavaries lang yan, syempre, kapag x, along x yan, di ba? Horizontal. Pero pag gusto mo na ng y, di ba? Ano nangyayari? Ang ginagamit natin sa y, yung g niyan ay equals sa negative 9.81 meter per second squared or naka-English na 32.2 feet per seconds. Since di tayo gagamit ng calcu, no, pwede naman siguro approximate yun na lang to. Pero kung gumamit ng calcu, mas maganda. Diba? Exact tayo ng value. Okay? Ngayon, ano pa? So ngayon, since nasa nasaan tayo? Nasa difficult tayo, mas ginagamit kasi ang x or y para hindi na nababagon, para hindi na namimili, no? Ginagamit natin yung s as displacement. Okay? So, and syempre, function pa rin siya ng time. So, we can have, pag gusto mahanap natin yung isang position, di ba? Ang ginagamit natin ngayon is yung function ng s respect kay time. Okay? Or, equal siya kay s is equal to f of t. Susundan yan? Okay. So, ano mga kailangan lang natin tandaan dito? Siyempre, no negative na time. Umatras ka? Therefore, t is always greater than or equal to 0. And also, may cases tayo, kapag S sub 0, ano ibig sabihin nun? Nasa initial position ka. Diba? At rest yung time mo eh. Okay? When t is 0 or at rest. Next. Pag kinuha naman natin ang first derivative neto, we will have the velocity. Diba? S prime of t or S prime or ayun na. Okay na yan. F prime of t. Pwede din. Okay, yung function natin kasi So, ito yung velocity natin at a given time t. Next. Isa pang concept. Pag S prime of 0 naman ang hinahanap natin, ano to?
Ito yung initial velocity natin. Pero once nagkaroon tayo ng s prime of t is equal to 0, ibig sabihin, inequate natin siya sa 0, which is ds over dt is equal to 0. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan pag nag-0 ang velocity natin? Indicator yan na nagkaroon tayo ng that a change na in direction may take a place. Okay? So, if sign changes. Pwedeng from positive, naging negative. Then from negative, pwedeng naging positive. O, alam nyo naman yung pagkakaiba ng mga positive. O, tandaan na lang, sa displacement, ang s to the right is positive. Ang s to the left is negative. Ganon din kapag upward and also downward. Ganon din naman kag s prime. Kasi both of them are, ano ba sila? Vector quantity. Okay po? Next. Punta naman tayo kapag we have the second derivative. We have d over dt ng ds over dt. Equal din dito ds over dt. Nagkakaroon na tayo ng s double prime of t. O, ito na yung tinatawag nating acceleration. Okay? O, ano mga tatandaan natin sa acceleration? O. Pag acceleration is 0, ano ibig sabihin nun? We have constant velocity. Pero pag negative yan, mali pala to. S is equal to 0. Pag greater than 0, nag-i-increase or accelerate. Excuse me. Agoy. Then s prime is less than 0, nagde-decrease or, ang pangit na ng sulat, decelerate. Okay po. O, yan lang yung mga tatandaan natin. Next. Ano pa? Pagdating naman kay pre-fall, ano meron kay pre-fall? O, madalas ginagamit natin, di ba? We have xf is equal to xi plus vit plus 1/2. 1/2, hindi 1/3. 1/2 at squared. O kung naka-y yan, di ba magiging yf is equal to yi plus vit minus 1/2 gt squared. Okay? To get s, anong gagawin natin sa position yan? O, gamitin natin s. Alam naman natin ang s is yf minus yi or s is equal to xf minus xi. Equal ngayon siya kay vit minus 1/2 gt squared. Okay? If we want to get the velocity, magiging vi na lang minus ba't naging 2 gt dito? Double check ko lang. Hindi man lang kinorek kaninang umaga to. Magiging cancels, di ba? 1/2 times 2 times g times t. So cancel si 2. So we can have
VI minus GT. Okay? So, yun yung velocity natin. Question? O ngayon, try natin. Maggawa tayo ng mga problems. O, isa pa pala. Dagdag ko na. Baka sabihin nyo, hindi ko sinabi. If ds over dt ay greater than 0, ibig sabihin, upward. ds over dt is less than 0, means nun ay downward. Uy, baka mamaya mag-quiz kayo tapos gawin nyo to, ha? O, bahala kayo dyan. Sa P6 yun, sa P6. Okay, so let's have example number 1. Tapos na tayo sa concept. Matatandaan yung formula. O, let's try this. A particle is moving according to the equation S is equal to 2t cubed minus 3. Agoy, ano nangyayari? 2t cubed. Ay, nabago pala. Minus 3t squared minus 2t plus 8. Halimbawa, yan daw yung equation niya. Ang unang tanong is determine the initial position and velocity. Ano po gagawin natin? Initial position. Pag initial position and initial velocity, ang gagawin natin, at t is equal to 0 seconds. So, gamitin lang natin, s of 0 is equal to 2 times 0 cubed minus 3 times 0 squared minus 2 times 0 plus 8. Therefore, S0 is 8. O, initial position niya ay nasa 8. Kumbaga, kung ito-drawing natin, nasan yun? Halimbawa, dito yung 8. S is equal to 8. Ito yung T is equal to 0 natin. So, nandito yung particle natin. Sundan? Next. Paano naman daw yung velocity niya? To get the velocity, VI yung hinahanap, di ba? B sub I ang hinahanap. Anong gagawin? Gawin mo is, derive mo yung get the ds over dt as t is equal to 0 to get the initial velocity. Tama? So, magiging, derivative niya is equal sa s prime of t is equal to, derive natin to, 6t squared minus 6t minus 2. And then, substitute natin s prime of 0, magiging 6. 2 ba? Tama ba ako? Parang mali na kopya ko. 12 pala to. O, kung 12 din to, 12 din to. 12t. O, yan. E di 12. 6 times 0 squared minus 6 times 0 minus 12. S prime of 0 is equal to negative 12. So, our velocity is negative 12. Pwede sabihin natin units per seconds. No? Unit per second. Okay? Ito, unit neto. Siyempre, units na lang. U. Okay po. O ngayon, ano ibig sabihin niyan? May velocity daw siya na negative 12. So, papunta sa left yung velocity niya. VI is 12 unit per seconds. Nasundan yan? Next. Letter B. Ang susunod naman na tanong is determine daw natin yung time
and position were changed in direction. Tama ba? In direction take place. Ibig sabihin, pumunta ng kanan, di ba? Kasi pa-left siya. So, ano daw oras, pupunta siyang kanan. Okay? Anong gagawin natin? Ano concept na sinabi natin kanina? If you have ds over dt na equal kay 0, ibig sabihin nun, nagkakaroon tayo ng may change in direction. Okay? So, equate lang natin sa 0 yung derivative natin. So, magiging 6t squared minus 6t minus 12 is equal to 0. So, you will find the value of t. So, magiging 6t squared minus t minus 2 is equal to 0. So, 6 times t minus 2 and t plus 1 is equal to 0. So, we have two value of t. T is 2 seconds and t is equal to negative 1 seconds. Ano gagamitin? Therefore, we can say t is 2 seconds. So, dyan po, after 2 seconds daw, lilipat siya. O, check natin kung 2 seconds ba talaga. O, later check natin. Ngayon, para makuha natin yung position, anong gagawin? Substitute natin, magiging? Saan natin isa-substitute? So, S prime of 2 seconds is equal to 6, 2 squared minus 6 times 2 minus 12 is equal to 0. Answer, 6 times 4 minus 12 minus 12. 0 to. Di mali yung pinag-substitute natin. O, pag position, tandaan nyo, balik tayo doon sa S of t. Which is equal to, anong original equation? 2t cubed minus 3t squared minus 12t plus 8. Try natin kung dito tatama. So, magiging 2 times 8. 8 kasi S of 2. Then, minus 3 times 4 minus 12 times 2 plus 8. Anong sagot? 16 plus 8 is 24. Tapos, nagbawas ka pa ng 24. Natira is negative 12. Okay. So, tandaan na ang pag-substitute ng position lagi sa position formula. Hindi dito. Malito, no? Okay? Therefore, answer will be equal sa negative 12. O, i-check natin. Try natin S1. Magiging 2 times 1 minus 3 times 1 plus 12 times 1 plus 8. Anong sagot dito? Negative 5. Ano ibig sabihin nun? Nasaan na siya? O, after 1 second, napunta daw sa negative 5. Tama ba? Solve natin, negative 5. Parang mali. Double check nyo nga. Tama lang, negative 5. O ngayon, pagdating daw ng 2 seconds, napunta na siya sa S is equal to negative 12. Susundan niyo yung motion natin. Okay? Ngayon, tignan natin kung sa 3 seconds mababago. Kasi dun daw sa point na yun yung magbabago, di ba? So, magiging 2 times 3 cube
minus 3 times 2 squared minus 12 times 3 plus 8. Answer will be 927. Ang laki. Ilan to? 54 minus 12 minus 36 plus 8. Answer? Sir, ba't 12, sir? Ba't negative 12? Hindi po ba 3 sa substitute? Ay, 3. Oo nga, no. Magiging 9. Di, ano to? 27. Di 27 na tira dito. 27 plus 8. Ang sagot? Negative? Agoy, ang ina nyo naman. Magiging negative 1. O, ano ibig sabihin? Bigla na siyang umikot dito sa negative 1 na to. So, pagpunta mo dito, tama, after 2 seconds, iikot na siya papunta dito. Kasi magiging, dito na yung position ng 3 seconds. Nagets niyo po yun? Okay. So, answer is 2 seconds and negative 12. O, pwede sa position mag-examine or pwede din naman isang another checking. Sir, kapag kapatas mo ng patas, papunta na siya sa passive. I-check nyo po yung ds over dt niya. Doon natin i-substitute. Diba? Kapag ds over dt is greater than 0, ibig sabihin nun, papunta sa left. Pag ds over less than 0, pag greater than 0 naman, papuntang right. O, eto kanina yung 2, 0 siya. O, di ba hindi pa siya yon. O, pag ginawa natin 3, dito natin ilagay, magiging 6 times 3 squared, 9. Minus 6 times 3, minus 12. Ano sagot dito? $54 minus 36. 54 minus 48. 6. Tama ba? 63. Hindi, 54 lang yun eh. 54 minus 36 minus 12. Eh di 6. Naging positive na siya. Okay na? 18 plus 12, 30. Oo nga, no? Tapos, 54, 24. Sino nagsabing 6? Okay? So, ano mangyayari? Ibig sabihin lang, tama lang na nag-change na siya pa right. Okay? Nagets niyo yan? From negative, from 0 to positive na siya. Next, number 2. Sige, ito. Free fall naman. So we have a stone is thrown upward from the ground with initial velocity na 32 feet per second. Okay? So, unang tanong, find the average velocity
in the interval of 3/4, t is greater than and equal to 3/4 and less than or equal sa 5/4. Pag average velocity, ano ibig sabihin nun? Bav is equal to VF minus VI over. BF plus BI divided by 2. Pwede ding? Saan galing? Ano formula ng velocity? Change of distance over change of time. Or we can have VF minus VI all over T2 minus T1. O, alin mas pwede natin gamitin dyan? Ewan ko. Sa tingin nyo. Sorry, mali. BF. Distance pala. DF. Or displacement. Ano pwede? Yung una na lang. Una. Divide mo agad sa 2 yan. Sige, divide mo sa 2. Ano sagot? 16. 16 ba dapat? Tignan mo yung interval ng time. So, gamitin mo to, oh. Or you can use S2 minus S1 over T2 minus T1. So, kunin mo muna yung S1. O, bago kunin yung S1 saka S2, ano muna ang S? O, ano gagamitin daw natin formula pag S? S is equal to VIT minus 1/2 GT squared. Okay? Anong gagawin? Nasusunod. So, we can have S1, which is at time 1. Anong time 1 niya? 3/4. So, we can have S of 3/4 is equal to, anong VI? 32, binigay. So, 32 times time na 3/4 minus 1/2. O, pag English units, ano ang G? 32.2 feet per second squared. O, mag-calculate na lang kayo, ha? So, magiging 32 na lang para mabilis. Pero magzi-zero to pag ganyan. Anong times? 32 times, anong time? 3/4 squared. Okay? So, solve natin, magiging magiging 8. Tapos ito magiging 16/9. Ano nangyari dyan? Sa baba ay 32. Cancel din to. So, naging 24 minus 9 is equal to 15 feet. Okay? Nasundan nyo yan? Anong S? S2 naman. At T2 is 5/4. So, maging S, 5/4 is equal to 32 times 5/4 minus 1/2 ng 32 times 5/4 squared. So, magiging 40 minus, ano magiging value neto? 25/16. O, cancel ulit. 'Di ba? So, magiging 40 minus 25 is 15 feet. Kung mapapansin nyo, dahil hindi tayo gumamit ng 32.2 something, ano nakuha natin value dito? 15 minus 15 all over 5/4 minus 3/4 is equal to 0 feet per seconds. Okay? Pero actually, kapag kinumpute mo using 32.2 feet per second squared, you can get a value na 0.2 feet per second. So, computein nyo na lang po. Okay? For letter B, continue pa tayo. Ang hinahanap naman is instantaneous. Velocity. At T, dalawa. Una, T is equal to 3/4
Tas t is equal to 5 over 4. Sundan? Okay po. Ano mangyayari? So, magiging, may S tayo. Ano yung formula ng S ulit? 32 t minus 1 half g na 32 ulit, tapos t squared. So, if we get the first derivative, the derivative of this, we can have 32 minus 32t. Tama? O, sa-substitute mo lang yung t. So, 32 minus 32, 3 over 4. S prime is 8. So, 32 minus 24 is 8 feet per seconds. Pero, dito naman, S prime of 32 minus 32t, which is 32 minus 32 times 5 over 4 naman. So, magiging 32 times 8 times 5. 40. So, we have negative 8 feet per seconds. Again, negative, ano ibig sabihin nun? Pababa. Diba? Kasi nag-thrown upward ka nga eh. Okay? Ito, upward, pataas pa lang. Ngayon, letter C. Ang tanong naman sa letter C, how high will the stone rise? O, paano pag how ay ang iniisip? O, concept tayo, di ba? Pag galing sa ground, yung stone, tas inangat mo siya, tapos bababa siya ulit dito, di ba? Ano ibig sabihin nun? Yung pinakamataas mo doon, anong point natin, anong relationship na meron tayo dito? Zero ang alin? Yung velocity natin. Okay? So, we can have the ds over dt is equal to 0 feet per seconds. So, magiging 32 minus 32t is equal to 0. So, we can get 32, 1 minus t is equal to 0. Therefore, time as 1 seconds, doon natin makukuha yung, alin? Yung height na may pinakamataas. So, substitute natin sa equation na s of t, which is anong equation ng st natin? Ito. 32t minus 1 half 32t squared. So, s of 1 will be 32 minus 16 times 1 squared. So, s1 is 16 feet. So, sa 16 feet daw, yun doon may pinakamataas. Okay? Approximately lang, no? Kasi di tayo nagkakalkin. Alin? S position. Next. Last. Letter D. How many seconds naman daw? Will it take How many seconds? the stone to reach the ground? Ano ibig sabihin nun? O, para daw ma-hit ang ground, anong position natin dyan? 0. So, equate natin ng 0 yung pinaka first equation natin. So, S is equal to 0, ibig sabihin na yan, at ground. So, anong time? Common sense na lang, no? Kahit di ko isolve. Anong sagot? 2 seconds. O, palabasin nyo yung 2 seconds, di ba? Kasi paakyat doon, 1 seconds. Pababa, 1 seconds malamang. Okay? So, magiging S is equal to 32t minus 1 half 32t squared is equal to 0. So, magiging 0.
32t minus 16t squared. So we have equal sa, factor out ko si 16t. So meron tayong 2 minus t. Diba? O, 2 is equal to t. So ito na yung sagot. Question? O, last na. Gamitan natin ng relationship to. Sorry, hindi ko pa na ano to. Last naman na to, tas assignment na yung iba. Sasama nyo sa lecture notes. Okay, so we have number 3. The position of two particles A and B are given. So SA is equal to 3t cubed minus 12t squared plus 18t plus 5. And then SB is equal to negative t cubed minus plus 9t squared minus 2t. So, ang tanong sa atin, when? Pag sinabing when, ano yung oras, no? Time. Do they have the same velocity? Anong gagawin natin? Oh, we can equate both of them, no? Na equal sa kanila. Bakit sa 0? Pwede naman, pero ano mangyari? Ganun lang din, no? So, ang kailangan mo dyan, pag mga ganyan ang tanungan, si dSA over dt should be equal kay dSB over dt. Okay? So, get the derivative, magiging 9t squared minus 24t plus 18 is equal to negative 3 squared plus 18t minus 12. Simplify, magiging 12t squared minus 24 plus 18. 42t minus plus 30 is equal to 0. Oh, pwede natin i-factor out. So, 12 is equal to, bawal ang 12. O, 6. So, magiging 2t. Tapos dito. Ay, shinortcut ko na, no? O, magiging 6, 2t squared minus 7t plus 5 is equal to 0. O, paano natin i-factor out yan? O dito, para maging negative, di ba? Dapat nandito yung isa. O. Paano? T, negative 1. Dito, minus 5. Di ba? Matahin nyo, pag tinimes ko to dito, pag tinimes ko dapat sa dulo, negative dapat. Negative 2. O, edi negative 5. Negative 7 na. Nakuha? O, bahala kayo. High school lang yan. So, we have 2t is equal to 5. T is equal to 5 over 2. And t is equal to 1. So, pareho sila. Diyan daw magsisame ang velocity nila. Question? Question po. Wala na? So, let's end our discussion. Tapos, meron lang tayong assignment, no? Isama nyo. Thursday na rin pa, sir. Kasama sa lecture notes.